Pabigat lang ang inang yan. Mariing bulong ni Tita Carmen. Suot ang marangyang alahas habang nakaratay at tahimik na lumuluha si Senyora Amparo. Isang malamig na pagtalikod lamang ang isinukli ni Rodrigo. Bulag sa laso ng tiyahin. Ngunit matapang na humakbang si Ines. Pinunasan ang luha ng matanda at tahimik na nanumpa. Muling aawit ang hustisya sa tahanang ito. Hanggang kailan magiging bilanggo ng kasinungalingan ang lalaking kanyang lihim na minamahal? Wala nang silbi ang katawan mo, Amparo. Mabuti pang ibigay mo na sa akin ang kapangyarihan sa lahat ng ari-arian para hindi ka na nagiging pabigat sa anak mo. Ang boses ni Tita Carmen ay parang talim ng kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng malawak na silid. Walang bakas ng awa sa kanyang muka habang nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga daliring puno ng mamahaling singsing ay nakahawak sa isang dokumento na tila ba isang premyo na matagal na niyang inaasam. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala ay nagliliyab ngayon sa kasakiman habang nakatitig sa kapatid na walang kalaban-laban. Sa kabilang banda ng kama, nakaluhod ang bagong nurse na si Ines Cervantes. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahawak sa malamig at naninigas na paa ni Senyora Amparo. Maingat niya itong minamasahe gamit ang mabangong langis, isang kilos ng pag-aalaga na sinalungat ng bawat malupit na salitang namumutawi sa bibig ni Carmen. Ang bawat pagpisil ni Ines sa balat ng matanda ay tila isang piping panalangin. Isang pagsisikap na bigyan ng init ang isang buhay na dahan-dahang ninanakawan ng dignidad ng sarili nitong kadugo. Pinilit ni Ines na huwag manginig. Pilit na ibinaon ang kanyang galit sa kailaliman ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang kawalang hiyaan ng babaeng nasa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at pumasok si Rodrigo. Ang kanyang tindig ay matigas. Ang kanyang muka ay parang inukit sa bato. Dala ang bigat ng isang imperyong kailangan niyang protektahan. Lumingon si Carmen at sa isang iglap ay nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging malupit na kaaway ay naging isang nag-aalalang tiyahin na tila bapasan ang buong mundo. Rodrigo, anak, sinasabihan ko lang ang mama mo na kailangan na nating ayusin ang mga papeles para hindi na siya ma-stress sa mga iniisip niya. Sabi ni Carmen sa tonong puno ng mapagkunwaring pagmamahal. Habang dahan-dahang itinatago ang dokumento sa kanyang likuran, tumingin si Rodrigo kay Ines, na noon ay nakatitig sa kanya nang may halong pakiusap at katotohanan sa mga mata. Ngunit bago pa makapagsalita si Ines, malamig siyang inunahan ni Rodrigo. Gawin mo na lang ang trabaho mo, Ines. Huwag kang makialam sa mga usapang pampamilya. Wala kang alam sa lahat ng isinakripisyo ni Tita Carmen para sa amin simula nang mamatay si Papa. Ang mga salitang yon ay tumama kay Ines na mas masakit pa sa isang pisikal na sampal. Ang tiwalang inaasam niyang mabuo ay tila isang basong nahulog at nadurog sa isang iglap. Nanigas ang buong katawan ni Ines. Ang langis sa kanyang kamay ay tila naging kasing lamig ng yelo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng isang malaking bara ng sakit at pagkadismaya. Yumuko siya ng malalim, hinayaang takpan ng kanyang mahabang buhok ang namumula niyang mga mata upang hindi makita ang pangingilid ng kanyang luha. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit pilit niyang pinagpatuloy ang pag-aalaga sa matanda, kahit na ang bawat galaw ay tila nagpapahirap sa kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang solong butil ng luha na dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata ni Senyora Amparo. Isang tahimik na pagsigaw mula sa isang bilanggong walang tinig na tanging siya lamang ang nakakarinig. Nang makaalis na ang dalawa, naiwan ang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw sa loob ng marangyang silid. Inayos ni Ines ang una ng matanda upang mas komportable ito. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng lambing na ipinagkait ng sariling pamilya nito. Sa gitna ng kanyang pag-aayos,
Ang kanyang daliri ay may sumagi na matigas na bagay na nakatago sa ilalim ng punda. Dahan-dahan niya itong hinila. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Isang lumang piraso ng papel ang lumitaw, nanilaw na sa mahabang panahon, at sa isang sulok nito ay may malabong bakas ng natuyong dugo na tila isang piping saksi sa isang madilim na gabi. Ang nakasulat sa papel ay isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit tila isang huling hiling na pilit itinago sa loob ng maraming dekada. Sino ang taong ito na nag-iwan ng bakas ng dugo sa ilalim ng unan ng isang reynang nakaratay? At ano ang nakatagong katotohanan na handang pumatay ang pamilya De La Vega para lamang manatiling lihim sa ilalim ng lupa? Sa gitna ng dilim, tanging ang mahinang paghinga ni Amparo ang sumasagot, habang si Ines ay nakatayo sa pagitan ng pag-ibig na nagbababala at ng katotohanang maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Hindi lang hangin ang pinapasok mo sa silid na ito, Ines. Pinapasok mo rin ang kapahamakan na maaring pumatay sa aking kapatid. Ang boses ni Tita Carmen ay parang isang madilim na ulap na biglang tumakip sa sikat ng araw na sinusubukang pumasok sa bintana. Mabilis siyang lumapit at sa isang marahas na galaw ay hinila ang mabigat na kurtinang pelus na naging sanhi ng muling pagbalot ng dilim sa kwarto ni Senyora Amparo. Ang alikabok na sumayaw sa liwanag kanina ay tila naging mga abo ng pag-asang biglang namatay. Huminga ng malalim si Ines, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na dibdib. Tita Carmen, kailangan po ng sariwang hangin ni Senyora. Ang ganitong kadiliman ay hindi nakakatulong sa kanyang paggaling. Mahinahon, ngunit may paninindigan niyang sagot. Ngunit isang matalim na tingin lamang ang isinukli ng matanda. Isang tingin na tila ba sinasabing siya ang nagmamay-ari ng bawat hininga sa loob ng mansyong yon. Huwag mong ituro sa akin kung paano alagaan ang sarili kong dugo at laman. Bulyaw ni Carmen bago tuluyang lumabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyo na pilit ipinapako ang katahimikan. Nang muling mapag-isa, lumabas si Ines sa hardin upang kumuha ng mainit na tubig. Doon ay nakita niya si Tiyong Beto, ang matandang driver, na tila ba naging bahagi na ng mga ugat ng matatandang puno sa Hacienda de la Vega. Nakita ni Ines ang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda nang magtama ang kanilang paningin. Tiyong Beto, matagal na po ba talagang ganito rito? Laging sarado? Laging madilim? Tanong ni Ines. Huminto ang matanda sa paglilinis ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay bahagyang nanginginig. May mga alaala, hija, na mas mabuting manatili sa dilim. Pero ang isang ina, hinding-hindi nakakalimot sa himig ng kanyang nakaraan, mahiwagang sagot ni Beto bago mabilis na umiwas ng tingin. Bumalik si Ines sa silid ni Amparo. Dala ang isang munting lumang radyo. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa tabi ng kama at pinatugtog ang isang napakalamlam na kundiman. Ang boses ng mga awit ay tila isang malambot na haplos sa kaluluwa, pumupuno sa bawat sulok ng kwartong, tila naging libingan ng mga pangarap. Ines, sa kanyang sariling tinig, ay nagsimulang sumabay sa awitin. Sa ugoy ng duyan, ang kanyang boses ay parang isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang tumutunaw sa yelo ng kawalang pag-asa. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga pilantik ng mata ni Amparo, ang unang senyales ng buhay na hindi nakuha ng anumang gamot. Sa labas ng pinto, huminto si Rodrigo. Ang kanyang kamay na balak sanang kumatok ay nanatiling nakataas sa hangin, tila naging estatwa sa gitna ng pasilyo. Ang himig na kanyang naririnig ay parang isang multo mula sa kanyang pagkabata, isang pakiramdam ng init at seguridad na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang mga responsibilidad at matitigas na desisyon. Sa isang sandali, ang kanyang mga balikat na tila laging pasa ng mundo ay bahagyang bumagsak. Ang kanyang puso na matagal nang naging bato dahil sa mga dikta ni Carmen
ay nakaramdam ng isang kakaibang kirot, isang pangungulila sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho. Ang malakas na pagbukas ng pinto ay nagpatigil sa musika at sa boses ni Ines. Pumasok si Tita Carmen na parang isang bagyong handang manira ng lahat ng madadaanan. Ano itong ingay na ito? Ang sabi ko ay katahimikan ang kailangan niya. Hindi ang basurang musikang ito. Isang marahas na kamay ang humablot sa radyo ni Ines. At sa isang iglap ay nawala ang himig, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan na tila ba isang huling hiningang pinigilan. Tumingin si Ines kay Carmen at pagkatapos ay kay Rodrigo na nakatayo sa may pinto. Ang takot sa mga mata ni Amparo ay muling nagbalik at ang munting pag-asang kakasilang pa lamang ay tila muling nabulabog ng isang malupit na kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang radyo ang pinatay ni Carmen. May isang bagay sa loob ni Rodrigo ang tila nagsimulang magtanong kung bakit ang musika ay itinuturing na isang banta sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ako na ang tumayong ina sa inyo, Rodrigo. Ako na ang nagsakripisyo ng sarili kong kaligayahan para lang hindi kayo mawasak ng mamatay ang papa mo. Pero ngayon, isang hamak na nurse lang ang hahayaan mong bumastos sa akin sa loob ng sarili nating pamamahay? Ang mga salita ni Tita Carmen ay binalot ng mga hikbi na tila ba galing sa isang pusong labis na nasaktan, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa dibdib na para bang kinakapos ng hininga. Sa loob ng malawak na library, nakatayo si Rodrigo sa harap ng kanyang tiyahin. Ang kanyang mga kamao ay nakakakuyom sa gilid ng kanyang mga binti. Nakita niya ang bawat butil ng luha na pumatak mula sa mga mata ni Carmen. Mga luhang tila ba nagpapatunay ng lahat ng sakripisyong ginawa nito para sa kanilang pamilya. Sa kabilang banda, nakatayo si Ines, diretso ang likod at walang emosyon ang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang katotohanang walang boses. Ines, sumobra ka na. Malamig na pahayag ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay walang alinlangan. Isang utos na nagmula sa isang lalaking nabulag ng konsepto ng utang na loob. Humingi ka ng paumanhin kay Tita Carmen. Ngayon din, hindi kita kinuha rito para maging sanhi ng gulo. Magtrabaho ka ng maayos o umalis ka na sa mansyong ito. Ang bawat salita ni Rodrigo ay parang isang mabigat na batong bumabagsak sa dibdib ni Ines. Bawat isa ay nagdadala ng sakit na higit pa sa pisikal na sugat. Hindi gumalaw si Ines. Nanatili siyang nakatitig sa lalaking kanyang lihim na hinahangaan ang paninindigan. Ngunit ngayon ay kinasusuklaman ng pagiging bulag. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na upang ipakita ang kanyang dignidad na hindi kayang durugin ng kahit anong pananakot. Tinalikuran niya ang dalawa. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig ay tila isang mabilis na tibok ng pusong sugatan habang naglalakad siya patungo sa hardin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng mga halamang gamot na kanyang dahan-dahang pinalalago, doon lamang hinayaan ni Ines na pumatak ang kanyang mga luha. Ang bawat hikbi ay isinabay niya sa ihip ng hangin. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-aayos ng mga paso upang itago ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi niya namalayan na sa likod ng malalaking puno ng nara, nakatayo si Rodrigo, pinagmamasdan ng kanyang bawat galaw. Ang galit ni Rodrigo kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang bigat nang makita niya ang balikat ni Ines na nayayanig sa pag-iyak. Bakit ka nandito? Ang mahinang tanong ni Rodrigo na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagulat si Ines. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi at pilit na tumayo ng tuwid. Nag-aayos lang po ng mga halaman, senyor. Sagot niya, ang kanyang tinig ay basag pa rin sa emosyon. Sa kanyang pagmamadali, isang maliit na paso ang kamay niyang nadagi at muntik nang mahulog. Sabay silang yumuko upang saluhin ito.
At sa isang pagkakataon, ang kanilang mga balikat ay nagdikit. Isang kuryente ng kaba at kakaibang init ang tila dumaloy sa pagitan nila. Nagtagal ang kanilang mga tingin sa isa't isa. Ang distansya ng kanilang mga muka ay sapat na upang maramdaman ni Ines ang mainit na hininga ni Rodrigo. Ngunit mabilis na umiwas si Rodrigo, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa paraang hindi niya maipaliwanag. "Gawin mo na ang trabaho mo," muli niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang talim ng kanyang boses. Iniwan niya si Ines na nakatayo sa gitna ng hardin. Ang amoy ng sampagita ay humahalo sa bigat ng kanilang mga hindi masabing nararamdaman. Pagbalik ni Ines sa loob ng mansyon, dumaan siya sa kusina upang kumuha ng tubig para kay Senyora Amparo. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya si Tita Carmen. Ang matanda ay maingat na nagbubukas ng isang bote ng gamot. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pag-iingat na tila ba may itinatago. Nakita ni Ines ang pagpalit ni Carmen ng mga puting tableta sa loob ng bote ng bitamina ni Amparo. Ang bawat galaw ng matanda ay tila isang nakalalasong sayaw sa gitna ng kadiliman. Ang bote ng gamot na hawak ni Carmen ay naging simbolo ng isang bagong panganib na mas malupit pa sa anumang salitang binitawan nito. Kanina, isang buhay ang nakasalalay sa bawat butil ng puting tabletang ito. At hindi ko hahayaang ang kasamaan ang magwagi sa silid na ito. Ang bulong na ito ni Ines ay tila isang sumpa sa gitna ng kadiliman ng gabi. Maingat niyang kinuha ang isa sa mga tabletang ipinalit ni Tita Carmen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inilalagay ito sa isang maliit na plastik. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang paalala na ang bawat hakbang niya sa loob ng mansyong ito ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin na anumang sandali ay maaaring mabasag. Kinabukasan, habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang mga gawain, palihim na lumabas si Ines upang ipasuri ang gamot sa isang malapit na parmasyutiko na dati niyang kasamahan sa trabaho. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi mapawi, lalo na nang makita niya ang pagkunot ng noo ng kanyang kaibigan habang tinitingnan ang komposisyon ng tableta. Ang katotohanang lumabas ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Ang gamot ay hindi bitamina, kundi isang malakas na pampatulog na unti-unting nagpapahina sa mga kalamnan at nagpapatamlay sa sistema ng isang pasyente. Isang lason na nakatago sa balat ng kalinga. Pagbalik niya sa mansyon, dumaan si Ines sa library upang hanapin si Rodrigo. Ngunit ang nakita niya ay isang eksenang nagpahinto sa kanyang mundo. Nakasandal si Rodrigo sa kanyang malaking upuang gawa sa katad. Ang kanyang mga mata ay pikit at ang kanyang mukha ay bakas. Ang matinding pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Rodrigo at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga kurtina. Nakaramdam si Ines ng isang matinding awa. Sa kabila ng tigas ng panlabas na anyo ng lalaki, alam niyang may isang batang paslit sa loob nito na naghahanap ng tunay na pagmamahal at proteksyon. Dahan-dahang lumapit si Ines, kinuha ang isang makapal na kumot mula sa gilid at maingat na ipinatong ito sa balikat ni Rodrigo. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba ayaw niyang mabulabog ang tanging sandali ng kapayapaan ng lalaki. Ngunit sa kanyang pagtalikod, naramdaman niya ang isang mainit at mahigpit na pagkakahawak sa kanyang kamay. Nagising si Rodrigo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malabo dahil sa antok. Tila ba nasa pagitan pa siya ng panaginip at katotohanan. Hinila niya ang kamay ni Ines nang mas malapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang init ay tila dumadaloy sa bawat ugat ni Ines. Nagpapabilis sa tibok ng puso ng dalaga na tila ba sasabog ito sa kaba at saya. "Huwag kang aalis." Ang mahinang bulong ni Rodrigo, ang kanyang tinig ay puno ng pangungulila
na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit na naramdaman ni Ines ay tila naglaho, napalitan ng isang matinding pagnanais na manatili at protektahan ang lalaking ito mula sa lahat ng kasinungalingang nakapaligid sa kanya. Ngunit mabilis ding bumalik ang ulirat ni Rodrigo nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas. Binitawan niya ang kamay ni Ines. Ang kanyang mukha ay muling naging matigas at mailap. Tila ba nahihiya sa ipinakitang kahinaan. Tumayo si Ines ng tuwid. Ang kanyang mukha ay seryoso habang inilalabas ang maliit na plastik ng gamot. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Rodrigo, ang tunog ng maliliit na tableta habang humahampas sa makinis na kahoy ay tila mga butil ng palay na nagkakalat sa gitna ng katahimikan. Senyor, kailangan nating mag-usap. Ang panimula ni Ines, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi gumagaling ang iyong ina. Ito ang gamot na ipinapalit ni Tita Carmen sa kanyang mga bitamina. Hindi ito gamot para sa ikabubuti niya, senyor. Ito ay para unti-unti siyang mawalan ng lakas. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo. Ang kanyang tingin ay palipat-lipat sa gamot at sa mukha ni Ines na puno ng katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng library ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo, habang ang bawat segundo ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Rodrigo. Ang katotohanang matagal niyang pilit na itinanggi ay nakahain na ngayon sa kanyang harapan. At ang tanging tanong na naiwan sa hangin ay kung kanino siya maniniwala, sa dugo niyang naging lason o sa babaeng naging tanging liwanag sa dilim ng kanyang tahanan? Ano ito, tita? Bakit iba ang laman ng bote ng gamot ni mama? Ang boses ni Rodrigo ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng silid, habang itinaas niya ang maliit na plastik ng mga tableta sa tapat ng mukha ni Carmen. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paggalang sa kanyang tiyahin, ay nababalutan na ngayon ng isang makapal na ulap ng pagdududa. Gulat na napahawak si Carmen sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang pagiging bihasang manlalaro. Rodrigo? Anak? Paano mo nagagawang pagdudahan ang tanging tao na hindi ka iniwan? Ang nurse na yan, siya ang naglagay niyan dyan para sirain ako. Nasilaw siya sa yaman natin at gusto tayong pag-awayin. Ang mga hikbi ni Carmen ay lalong lumakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang braso ni Rodrigo upang humingi ng awa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natigag si Rodrigo. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang braso. Ang kanyang tingin ay nananatiling matigas at hindi natitinag. Hindi na muna iinom si mama ng anumang gamot na galing sa'yo, tita. Mula ngayon, si Ines na ang direktang mamamahala sa lahat ng kailangan niya. Ang malamig na deklarasyon ni Rodrigo na tila isang pader na humarang sa lahat ng manipulasyon ni Carmen. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ng matanda. Isang hudyat na ang kanyang kapangyarihan sa loob ng mansyon ay nagsisimula ng gumuho. Nang lumabas si Rodrigo sa silid, nakasalubong niya si Ines sa madilim na pasilyo. Huminto ang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pendulo ng orasan sa ibaba. Isang mahaba at makahulugang titigan ang naganap sa pagitan nila. Sa mga mata ni Rodrigo ay makikita ang isang tahimik na paghingi ng paumanhin, habang sa mga mata naman ni Ines ay ang pasasalamat at ang muling pagkabuhay ng pag-asa. Walang salitang binitawan, ngunit ang hangin sa paligid nila ay tila uminit, puno ng isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Bumalik si Ines sa silid ni Senyora Amparo at muling pinatugtog ang lumang kundiman. Ang himig ay dahan-dahang gumapang sa bawat sulok ng silid, nagdadala ng mga alaala ng masasayang araw. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Ines ang nandoon. Nakatayo si Rodrigo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang kanyang ina nang may pagsisisi sa kanyang puso. Habang umaawit si Ines ng mahina,
Isang himala ang naganap sa harap ng kanilang mga mata. Ang kanang hintuturo ni Amparo, ang daliring matagal nang naging bato, ay dahan-dahang kumutitap at gumalaw. Tila ba sumasabay sa ritmo ng musika. Ang mga luha ni Rodrigo ay hindi na napigilan. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ang nanginginig na daliri nito. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang daloy ng kagalakan na matagal nang natuyo sa loob ng kanyang pagkatao. Pinagmasdan sila ni Ines mula sa malayo. Ang kanyang puso ay umaapaw sa ligaya habang nakikita ang muling pagkakabuklod ng mag-ina. Sa sandaling iyon, ang Hacienda de la Vega ay tila bahagyang gumaan. Ang mga anino ng kasinungalingan ay tila dahan-dahang naitataboy ng liwanag ng katotohanan. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis, na nabalot ng kaba nang marinig ni Ines ang paulit-ulit na tunog ng telepono sa kabilang kwarto. Dahil wala si Carmen, siya na ang sumagot sa tawag. Hello, Hacienda de la Vega ito, ang mahinahong bungad ni Ines. Magandang gabi. Maaari bang makuha si Senyora Carmen? Ang boses ng isang lalaking tila nagmamadali at puno ng awtoridad mula sa kabilang linya. Ito ang pamunuan ng San Jose Institution. Nais lang naming ipaalam na 3 buwan na ang utang para sa bayad ng pasyenteng si Mateo. Kung hindi pa ito mababayaran ngayong linggo, mapipilitan kaming ilipat ang pasyente sa pasilidad ng gobyerno. Nanigas ang buong katawan ni Ines. Mateo? Sino ang pasyenteng ito na lihim na binabayaran ni Carmen sa loob ng isang institusyon? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naging isang mabilis na tambol ng panganib, habang ang pangalang Mateo ay paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang isipan, tila isang susi sa isang pintong matagal nang ipinid ng kasamaan. Magnanakaw. Pinalusot kita sa kwento ng mga gamot, pero pati ba naman ang huling alaala ng kapatid ko ay kukunin mo? Ang matalim na tinig ni Tita Carmen ay pumunit sa katahimikan ng umaga, habang ang kanyang hintuturo ay nakaturo ng may panginginig sa mukha ni Ines. Ang bawat salita niya ay parang isang lason na mabilis na kumakalat sa hangin. Nilalason ang bawat sulok ng mansyon na nagsisimula pa lamang sanang makahinga. Nagulat si Ines. Ang kanyang mga kamay na may hawak na planggana ng maligamgam na tubig ay bahagyang nanginginig. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, Senyora. Kagigising ko lang para asikasuhin si Senyora Amparo. Ang mahinahong sagot ni Ines, kahit na ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na pumasok si Carmen sa maliit na kwarto ni Ines at marahas na ibinuhos ang lahat ng laman ng kanyang bag sa sahig. Ang tunog ng mga gamit na humahampas sa makinis na kahoy ay tila mga huling tibok ng isang pusong malapit ng madurog. Sa gitna ng mga damit at personal na gamit ni Ines, isang makinang na bagay ang gumulong at tumigil sa paanan ni Rodrigo na noon ay kapapasok pa lamang. Isang gintong kwintas na may pendant na krus, ang kwintas na hindi kailanman hinuhubad ni Amparo. Sa loob ng 30 taon, nanigas ang buong pagkatao ni Rodrigo. Tumingin siya kay Ines. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi maipaliwanag. Tila ba ang pader ng tiwala na dahan-dahan niyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Ines, bakit? Ang mahinang tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo na mas masakit pa sa anumang sigaw. Rodrigo, nakikita mo na? Ang akala mong anghel ay isa palang ahas na naghihintay lang ng pagkakataong makatuklaw. Ang tawa ni Carmen ay puno ng tagumpay habang dinuduro si Ines. Lumayas ka sa mansyong ito. Patay gutom na nurse na ang tanging habol ay ang gintong hindi naman sa kanya. Hindi namin kailangan ng isang kriminal sa tabi ng kapatid ko. Ang bawat insulto ni Carmen ay parang isang latay sa balat ni Ines. Bawat isa ay nagiiwan ng malalim na sugat sa kanyang dignidad. Tumingin si Ines kay Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha, ngunit nananatiling matapang. Senyor, pakinggan ninyo ako. Ninyo, hindi ko magagawa yan sa taong itinuturing ko ng parang sarili kong ina. Itinanim ito rito
Senyor, alam ninyo kung sino ang may kakayahan niyan. Ang pakiusap ni Ines, ang kanyang tinig, ay basag sa emosyon. Ngunit umiwas ng tingin si Rodrigo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit habang nilalabanan ang kaguluhan sa kanyang isipan. Dahan-dahang tumalikod si Ines, ang bawat hakbang niya palayo sa silid ni Amparo ay tila isang paglayas sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya at yumuko ng bahagya. Hindi siya sumuko, kundi pinulot niya ang isang maliit na panyo na nahulog sa tabi ng wheelchair ni Amparo, isang panyong may borda ng bulaklak na paborito ng matanda. Maingat niya itong tiniklop at inilagay sa kanyang bulsa, isang tahimik na pangako na hindi niya pababayaan ang matanda kahit na siya ay itaboy. Habang naglalakad si Ines bitbit ang kanyang bag patungo sa malaking gate ng hacienda, ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila ba nakikidalamhati sa kawalang katarungang nagaganap. Ngunit bago pa siya makalabas, isang mabilis na takbo ang narinig niya mula sa likuran. Humahangos si Tiyong Beto, ang kanyang mukha ay puno ng kaba at ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang lumang kahon na puno ng alikabok mula sa bodega. Ines! Rodrigo! Huwag muna! Ang sigaw ng matanda na bumasag sa hagulhol ng hangin. May nakita ako sa bodega. Isang bagay na matagal nang itinago ni Senyora Carmen. Inilabas ni Beto ang isang lumang litrato, isang larawang bahagyang punit at nanilaw na sa panahon. Sa larawang iyon, nakayakap ang isang batang Amparo sa dalawang sanggol na magkamukhang magkamuka. Ngunit ang isa ay may isang natatanging birthmark sa braso na hindi taglay ni Rodrigo. Ang misteryo ng nakaraan ay biglang bumukas, kasabay ng muling pag-alab ng pag-asa sa gitna ng unos. Tingnan mo ito, Rodrigo. Tingnan mo ng mabuti ang larawang ito na pilit na ibinaon sa limot. Ang boses ni Tiyong Beto ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng lihim na 3 dekada na niyang daladala. Ipinakita niya ang kupas na larawan kay Rodrigo, isang imahe ng isang batang Amparo, nakangiti at puno ng buhay, habang karga ang 2 sanggol na balot ng puting lampin. Ang isa sa mga sanggol ay may isang malinaw at maitim na balat sa kanang braso, isang markang alam ni Rodrigo na kailanman ay hindi niya tinaglay. Ang puso ni Rodrigo ay tila tumigil sa pagtibok sa sandaling iyon. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nagdudugtong sa kanyang isipan, ang kakaibang iyak ni Amparo sa tuwing naririnig ang kundiman, ang mga lihim na bulungan ni Carmen, at ang katotohanang may isang bahagi ng kanyang pagkatao na sadyang ipinagkait sa kanya. Napagtanto niya ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang nag-iisang tao na nagsisikap iligtas ang kanyang pamilya ay siya pa mismong kanyang itinaboy at hiyain. Walang pag-aalinlangan, mabilis na tumakbo si Rodrigo palabas ng mansyon, hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na tila ba humahampas sa kanyang balat bilang parusa sa kanyang pagkabulag. Ang kanyang mga sapatos ay bumabaon sa putikan habang tinatahak ang mahabang daan patungo sa gate. Sa malayo, nakita niya ang isang maliit na figura na nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa at yakap ang kanyang tanging bag. Ang balikat ni Ines ay bahagyang nakayuko, tila ba ang bigat ng kawalang katarungan ay tuluyan ng dumurog sa kanyang espiritu. Ines! Ang sigaw ni Rodrigo na humahalo sa hagulhol ng hangin. Huminto si Ines, dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa pinaghalong luha at ulan. Bago pa siya makapagsalita, nasa harap na niya si Rodrigo, humahangos at puno ng pagsisisi ang mukha. Sa isang mabilis ngunit banayad na galaw, hinubad ni Rodrigo ang kanyang makapal na leather jacket at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Ines. Ang amoy ng pabango ni Rodrigo na humahalo sa amoy ng ulan ay tila naging isang kumot ng proteksyon na matagal nang hindi naramdaman ng dalaga. Patawarin mo ako, Ines. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nasabi.
Ang pakiusap ni Rodrigo, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Ines. Pilit na ipinaparamdam ang init ng kanyang pagsisisi. Kailangan kita. Kailangan ka ni Mama. Hindi ko kayang ayusin ang pamilyang ito kung wala ka. Tumingin si Ines kay Rodrigo at sa kabila ng sakit, nakita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahang humawak si Ines sa laylayan ng jacket ni Rodrigo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa tela na tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Rodrigo, may tawag mula sa San Jose Institution. Ang mahinang bulong ni Ines sa gitna ng unos. Hinahanap nila si Carmen para sa bayad ng isang pasyenteng ang pangalan ay Mateo. May kinalaman ba ito sa larawang hawak ni Chong Beto? Ang pangalang Mateo ay tila isang kidlat na tumama sa gitna nilang dalawa. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho, napalitan ng isang matinding determinasyon na harapin ang demonyong nananahan sa loob ng kanilang sariling tahanan. Mabilis silang bumalik sa mansyon, magkahawak kamay na sumusuong sa ulan, handang bawiin ang bawat sandaling ninakaw ng kasinungalingan. Ngunit ang kanilang pagdating sa tapat ng silid ni Amparo ay sinalubong ng isang nakakangilong tunog ng pagkabasag. Sa pagbukas ng pinto, nakita nila si Tita Carmen. Ang mukha ay baluktot sa galit at takot. Habang marahas na niyayanig ang wheelchair ni Amparo, ang mga kamay ni Carmen ay nakahawak ng mahigpit sa braso ng matanda. Tila ba pilit itong pinapaamin o pinapatahimik sa paraang tanging ang mga taong nawawala na sa katinuan ang makakagawa. Ang mga mata ni Amparo ay nanlalaki sa takot, habang ang bawat pagyanig ni Carmen ay tila isang hakbang patungo sa isang trahedyang hindi na nila mapipigilan. Bitiwan mo siya, tita. Huwag mo nang lalapitan ang aking ina. Ang boses ni Rodrigo ay puno ng himagsik habang marahas niyang iniiwas ang mga kamay ni Carmen mula sa wheelchair ni Senyora Amparo. Muntik nang mawalan ng balanse ang matanda. Ngunit mabilis siyang sinalo ni Ines na ang mga bisig ay tila naging isang matibay na haligi ng proteksyon at pagmamahal. Humihiyaw si Carmen, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari. Anong ginagawa ninyo? Inaayos ko lang ang kumot ng kapatid ko dahil nanginginig siya sa lamig. Rodrigo, nakikita mo ba? Ang nurse na yan ang naglalagay ng lason sa isip mo. Ang bawat salita ni Carmen ay tila isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makapagsinungaling. Punong-puno ito ng takot na ang kanyang mga lihim ay malapit ng mabulgar. Hindi siya pinansin ni Rodrigo. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang ina, na noon ay mabilis ang paghinga at ang mga mata ay palipat-lipat sa kanilang lahat. Punong-puno ng mga salitang hindi mabiga. Huminahon po kayo, senyora. Nandito na po kami. Ang malambing na bulong ni Ines habang hinahaplos ang nanginginig na kamay ng matanda. Dinala ni Ines ang isang piraso ng karton na may nakasulat na malalaking letra ng alpabeto. Senyora Amparo, alam ko pong may gusto kayong sabihin. Gagamitin natin ang board na ito. Kukurap po kayo. Kapag naituro ko ang letrang gusto ninyong sabihin, maliwanag po ba? Isang mahabang kurap ang isinukli ni Amparo bilang pagsang-ayon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Naupo sina Rodrigo at Ines sa magkabilang gilid ng kama ni Amparo. Dahil sa liit ng espasyo, ang kanilang mga balikat ay dahan-dahang nagdikit. Isang paglalapit na nagpadama kay Ines ng isang kakaibang seguridad at kaba. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Rodrigo. Ang bawat paghinga nito ay tila sumasabay sa ritmo ng kanyang sariling puso. Sa gitna ng tensyon, may isang tahimik na ugnayan ang nabubuo sa pagitan nila. Isang tiwalang hindi na kailangan ng salita. Sino ang nagnakaw ng kwintas mo, senyora? Ang tanong ni Ines habang dahan-dahang itinuturo ang mga letra. C. Isang mabilis at mariing kurap ang ginawa ni Amparo nang ituro ni Ines ang letrang C.
Sabay na napatingin sina Rodrigo at Ines sa isa't isa at sa isang sandali, ang kanilang mga labi ay nagkaroon ng isang tipid, ngunit matamis na ngiti ng tagumpay. Isang golden moment ng pagkakaisa sa gitna ng unos. Ang tingin ni Rodrigo kay Ines ay puno ng paghanga. Isang pagkilala sa galing at talino ng babaeng ito na tila ipinadala ng langit upang iligtas sila. Ngunit ang nangiti ay mabilis na napalitan ng pait nang makita nilang nagsimulang humagulgol si Amparo nang walang tunog. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang kanyang dibdib ay nayayanig sa isang matinding sakit na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Bakit po kayo umiiyak, Mama?" Ang tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pinupunasan ang mga luha ng ina gamit ang kanyang sariling panyo. Ipinagpatuloy ni Ines ang alpabeto para sa bagong mensahe. Ang bawat kurap ni Amparo ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa katotohanan. T. Ang bawat letra ay tila isang karayom na tumutusok sa katahimikan ng silid. Ano ang ibig sabihin ng mga letrang ito? Bakit ang pangalang tila mabubuo ay nagdadala ng ganitong tindi ng sakit sa kanilang ina? Ang lahat ay naghihintay, pigil ang hininga, habang ang susunod na kurap ni Amparo ay tila magbubukas sa isang pintong, maaaring magpabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang huling kurap ni Senyora Amparo ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. MATEO. Ang bawat letra ay tila mga titik na nakaukit sa hangin, nagdadala ng isang bigat na hindi kayang ipaliwanag ng logic o katwiran. Ang mga mata ng matanda ay nananatiling nakatitig sa kawalan, habang ang mga luha ay patuloy na bumabaha, tila isang ilog na 3 dekadang pinigilan, at ngayon ay tuluyan ng umapaw. Nanigas si Rodrigo. Ang pangalang Mateo ay tila isang banyagang tunog sa kanyang mga pandinig, ngunit may isang bahagi ng kanyang puso ang tila kumirot sa pamilyar na sakit. Lumingon siya kay Tiyong Beto na noon ay nakatayo sa may pinto. Ang muka ay puting-puti at ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sombrero. "Beto, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino si Mateo?" Ang utos ni Rodrigo, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Dahan-dahang lumapit ang matandang driver. Ang tunog ng kanyang mga luma at gasgas na sapatos sa sahig ay tila isang martsa patungo sa isang madilim na hukay. "Si Mateo, senyor. Siya ang iyong kakambal." Ang simula ni Beto, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Ipinanganak kayong dalawa ni Senyora Amparo sa gitna ng isang madilim na gabi. Ngunit si Mateo ay ipinanganak na may kapansanan sa pag-iisip dahil sa takot sa sasabihin ng ibang tao at sa dungis na maidudulot nito sa pangalan ng mga De La Vega na kumbinsi ni Senyora Carmen ang iyong ama na itago ang bata." Ang bawat salita ni Beto ay parang isang matalim na balaraw na tumatarak sa dibdib ni Rodrigo. Ikinuwento ng matanda kung paano ipinalabas ni Carmen na namatay ang ikalawang sanggol matapos itong isilang, at kung paano niya palihim na ipinatapon si Mateo sa isang malayong institusyon upang doon ay mabulok at makalimutan. Ang lahat ng ito ay ginawa niya sa ngalan ng reputation at hiya, habang ang isang ina ay namuhay sa loob ng 30 taon sa paniniwalang patay na ang kanyang anak, hanggang sa malaman nito ang katotohanan na naging sanhi ng kanyang stroke. Hindi na nakayanang tumayo ni Rodrigo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad, habang ang mga hikbi ay dahan-dahang kumakawala mula sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay tila walang silbi sa harap ng katotohanang may isang kapatid siyang nagdurusa sa dilim habang siya ay nagtatampisaw sa karangyaan.
Sa gitna ng kanyang pagkasira, naramdaman ni Rodrigo ang isang banayad at mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ipinatong ni Ines ang kanyang mukha sa balikat ni Rodrigo. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na nakapulupot sa lalaki upang magsilbing suporta at sandigan. Isang golden moment ng wagas na pakikiramay. Nandito ako, Rodrigo. Hindi mo ito kailangang pasanin ng mag-isa. Ang mahinang bulong ni Ines, ang kanyang tinig ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Ang init ng katawan ni Ines ay tila naging gamot sa nanlalamig na pagkatao ni Rodrigo. Ngunit ang sandali ng pagdadalamhati ay mabilis na naputol nang marinig nila ang mabilis na pagtakbo ng mga yabag mula sa labas ng kwarto. Ang tunog ng mga takong na humahampas sa sahig ay tila isang babala ng isang paparating na sakuna. Sa pagkakataong yon, alam nilang lahat na narinig ni Tita Carmen ang bawat salitang binitawan ni Beto. Mabilis na sumilip si Ines sa pasilyo at nakita ang mabilis na pagbaba ni Carmen sa hagdanan. Bitbit ang kanyang bag at ang susi ng sasakyan. Ang mukha ng matanda ay puno ng desperasyon, tila isang hayop na nasukol at handang gawin ang lahat upang hindi mahuli. May isang matinding takot na bumalot sa puso ni Ines. Takot na baka ang huling ebidensya ng katotohanan, ang buhay ni Mateo, ay tuluyan ng tapusin ni Carmen bago pa nila ito maabot. Ang mabilis na pagharurot ng sasakyan sa labas ay tila isang hudyat na ang karera laban sa oras ay nagsimula na. Hindi ka aalis, tita. Hindi hanggang hindi mo binabayaran ang bawat luhang ninakaw mo sa aking ina. Ang boses ni Rodrigo ay malamig pa sa simoy ng gabi, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Sa gitna ng malawak na garahe, hinarangan ni Rodrigo ang pintuan ng sasakyan ni Carmen. Ang kanyang anino ay tila isang higante sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Nagsisigaw si Carmen. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humahampas sa manibela, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Rodrigo, bitawan mo ako. Wala kang alam. Ginawa ko ang lahat para sa reputasyon ng pamilya De La Vega. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng buong mundo dahil sa isang baliw na kapatid? Para sa iyo ang lahat ng ito, Rodrigo, para manatili kang mataas sa paningin ng lipunan. Ang bawat salita ni Carmen ay puno ng nakalalasong gaslighting. Pilit na ipinapasa ang sisi kay Rodrigo upang pagtakpan ang sarili niyang kasamaan. Ngunit hindi na ang dating Rodrigo ang kaharap niya ngayon. Ang tanging nakakahiya sa pamilyang ito ay ang pagkakaroon ng isang kamag-anak na kasing sama mo, ang mariing sagot ni Rodrigo. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang susi mula sa sasakyan at inutusan si Chong Beto na bantayan ang matanda. Sa kabila ng pagwawala at mga sumpa ni Carmen, ipinakulong siya ni Rodrigo sa isang kwarto sa loob ng mansyon habang hinihintay ang pagdating ng mga awtoridad. Sa loob ng library, magkatabi sina Ines at Rodrigo sa paghahalungkat ng mga dokumento sa desk ni Carmen. Ang bawat papel na kanilang binubuklat ay tila isang piraso ng buhay ni Mateo na dahan-dahang binubuo. Ang katahimikan sa silid ay tila nagpapabigat sa bawat paghinga ni Ines, habang ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi mapawi. Sa gitna ng kaguluhan, isang lumang sobre ang natagpuan ni Ines, isang resibo mula sa San Jose Institution na may address sa isang liblib na bayan sa probinsya. Nahanap ko na, Rodrigo. Ang mahinang tawag ni Ines, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pag-asa at takot. Lumapit si Rodrigo at tumayo sa likuran ni Ines. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng lakas sa dalaga. Sa sandaling iyon, muling nagsisigaw si Carmen mula sa kabilang silid. Binabato ang mga gamit at pilit na nananakot. Iniharang ni Rodrigo ang kanyang sarili sa pagitan ng pinto at ni Ines, isang golden moment ng proteksyon na nagpabatid kay Ines na hinding-hindi siya hahayaan ng lalaking ito na masaktan muli. Tayong dalawa ang kukuha sa kanya, Ines. Tayo ang magbabalik sa kanya sa piling ni Mama.
Ang pangako ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Ines. May isang matinding ugnayan ang dumaan sa pagitan nila. Isang pangakong higit pa sa tungkulin, kundi isang pag-ibig na nabuo sa gitna ng pagsubok. Mabilis nilang tinahak ang mahabang daan patungo sa probinsya. Ang bawat kilometrong nadadaanan nila ay tila isang taon ng paghihirap na kailangang bawiin. Nang sumikat ang araw, tumigil ang sasakyan sa harap ng isang gusali na tila kinalimutan na ng panahon. Ang gate ay balot ng kalawang, ang mga pader ay puno ng lumot, at ang paligid ay nababalot ng isang nakakangilong katahimikan. Bumaba sina Rodrigo at Ines. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang babala ng isang masakit na katotohanang naghihintay sa loob. Tumingin si Rodrigo sa malaking kandado ng gate. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa takot. Buhay pa kaya si Mateo sa loob ng 30 taon sa ganitong uri ng lugar? O ang tanging madadatnan nila ay ang malamig na bangkay ng isang kapatid na kailanman ay hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay ng malaya. Malamig at amoy gamot na hinaluan ng amag ang sumalubong kina Rodrigo at Ines sa pagpasok nila sa loob ng San Jose Institution. Ang bawat hakbang nila sa mahabang pasilyo ay tila sinasabayan ng mahinang tunog ng kalawang mula sa mga pintong bakal na kanilang nadadaanan. Ang sikat ng araw ay tila natatakot pumasok sa loob, kaya tanging ang malamlam na ilaw ng mga lumang bumbilya ang nagbibigay ng anino sa bawat sulok na tila ba naging bilangguan ng mga kaluluwang kinalimutan na ng mundo. Ginamit ni Ines ang kanyang pagiging nurse upang kausapin ang isang matandang babaeng bantay na may bitbit na tumpok ng mga susi. Sa kabila ng matigas na mukha ng bantay, nakuha ni Ines ang loob nito sa pamamagitan ng mahinahon at puno ng malasakit na pakikitungo. Nandito po kami para kay Mateo de la Vega. Kami ang kanyang pamilya. Ang boses ni Ines ay matatag, kahit na nararamdaman niya ang panginginig ng kamay ni Rodrigo na nasa tabi niya. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng paghihirap para sa isang kapatid na ngayon pa lamang kikilalanin ang kanyang kabiyak sa dugo. Dinala sila ng bantay sa isang maliit at madilim na silid sa pinakadulo ng gusali. Sa pagbukas ng pinto, isang tanawin ang bumungad sa kanila na tuluyang nagpadurog sa puso ni Rodrigo. Doon, sa isang sulok, nakaupo ang isang lalaking nakayuko at nakasuot ng kupas na puting damit. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ngunit nang dahan-dahan siyang lumingon, tila ba tumingin si Rodrigo sa isang salamin ng nakaraan. Ang mukha ng lalaki ay kamukhang-kamukha ni Rodrigo, ngunit ang mga mata nito ay may inosenteng ningning ng isang bata na nakakulong sa katawan ng isang matanda. May hawak ang lalaki na isang luma at kalawanging music box. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahan niyang inikot ang pihitan nito. Ang tunog na lumabas ay ang parehong kundiman na kinakanta ni Ines kay Amparo, ang saugoy ng duyan. Ang bawat nota ay tila isang tulay na nagdurugtong sa dalawang kapatid na 3 dekadang pinaghiwalay ng kasamaan. Isang golden moment ng pagkilala. Lumapit si Rodrigo at dahan-dahang hinaplos ang alikabok sa ibabaw ng music box. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga kamay ni Mateo na tila ba isang bautismo ng muling pagsilang. Mateo, kapatid ko. Ang mahinang tawag ni Rodrigo, ang kanyang boses ay basag sa matinding emosyon. Sa unang pagkakataon, iniangat ni Mateo ang kanyang tingin at nakita ang mukha ni Rodrigo. Isang dahan-dahan at inosenteng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Tila ba nakilala niya ang kalahati ng kanyang kaluluwa sa kabila ng mahabang panahon ng kadiliman. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay mabilis na naputol nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking bantay na may dalang mahabang pamalo na gawa sa yantok. Ang tunog ng pamalo habang humahampas sa palad ng bantay
ay tila isang hudyat ng takot para kay Mateo. Sa isang iglap, ang inosenteng ngiti ni Mateo ay napalitan ng matinding panginginig. Sumiksik siya sa pinakamadilim na sulok ng silid, itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, at nagsimulang umungol sa takot na tila ba sanay na siya sa bawat latay na natatanggap niya sa bawat pagkakamali. Ang bawat panginginig ng katawan ni Mateo ay tila isang sigaw ng trauma na nagpaliyab sa galit sa puso ni Rodrigo. Huwag mong susubukang itaas ang pamalong iyan, kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Ang boses ni Rodrigo ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang hinarangan niya ang bantay. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Rodrigo ang kanyang pitaka at inihagis ang isang tumpok ng pera sa mesa ng pasilidad, sapat na upang bayaran ang bawat sentimong utang at bilhin ang kalayaan ng kanyang kapatid. Ang bawat sentimo ay tila isang kabayaran sa mga taong ninakaw sa buhay ni Mateo. Ngunit ang sugat ng kahapon ay hindi ganoon kadaling maghilom. Si Mateo ay nanatiling nakasiksik sa sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa bawat malakas na tunog ng pagsara ng pinto. Ayaw niyang sumama, tila ba ang bawat estranghero ay isang bagong panganib na magdadala sa kanya ng sakit. Lumapit si Ines, dahan-dahan at punong-puno ng lambing. Hindi siya gumamit ng dahas, kundi ang kanyang tinig na parang isang banayad na agos ng sapa sa gitna ng init ng tanghali. Nagsimulang humuni si Ines ng pamilyar na kundiman. Mateo, uuwi na tayo. Ang mahinang bulong niya habang iniaabot ang kanyang kamay. Ang inosenteng ningning sa mga mata ni Mateo ay muling bumalik nang marinig ang himig na nagpapatahimik sa kanyang mundo. Dahan-dahan, ang nanginginig na kamay ni Mateo ay dumapo sa palad ni Ines, isang pagtitiwalang ipinagkait sa kanya ng mahabang panahon. Sa sandaling iyon, ang takot ay tinalo ng himig ng pag-asa. Sa loob ng sasakyan pauwi sa Hacienda de la Vega, nakaupo si Ines sa likuran kasama si Mateo. Ang pagod at trauma ay dahan-dahang nagpahinga sa diwa ni Mateo, hanggang sa ang kanyang ulo ay tuluyang sumandal sa balikat ni Ines at siya ay nakatulog ng mahimbing. Pinagmamasdan ni Rodrigo ang eksenang ito mula sa rearview mirror habang siya ay nagmamaneho. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato, ay tila unti-unting nadudurog sa pasasalamat at paghanga sa babaeng katabi ng kanyang kapatid. Isang golden moment ang naganap sa gitna ng biyahe. Huminto si Rodrigo sa gilid ng daan at dahan-dahang inabot ang mukha ni Mateo upang pahirin ang dumi sa pisngi nito gamit ang kanyang sariling hinlalaki. Ang hawak ni Rodrigo ay walang halong pandidiri, kundi isang wagas na pagtanggap sa kanyang kapatid na may kapansanan. Pagkatapos, tumingin siya kay Ines at hinawakan ang kamay nito nang mahigpit sa ibabaw ng sandalan ng upuan. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang tahimik na sumpaan na magkasama nilang haharapin ang anumang bagyong darating sa kanilang pamilya. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang panaginip lamang na malapit nang magising sa isang masamang katotohanan. Pagdating nila sa bukana ng Hacienda de la Vega, sinalubong sila ng mga nakakasilaw na pula at asul na ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Ang tunog ng mga sirena na humahalos sa hangin ay tila isang masamang pangitain. Sa tapat ng malaking gate, nakatayo si Tita Carmen kasama ang isang abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na ngiti ng tagumpay. Nandyan na ang kriminal! Ang sigaw ni Carmen habang itinuturo ang sasakyan ni Rodrigo. Ang mapanlinlang na plano ng matanda ay muling kumilos. Inimbitahan niya ang mga pulis, hindi para sa kanyang sariling kasalanan, kundi para pabaligtarin ang sitwasyon. Ginamit niya ang batas upang palabasin na si Rodrigo at Ines ay nagnakaw ng isang baliw na pasyente mula sa isang legal na institusyon.
Ang bawat hakbang ng mga pulis patungo sa kanilang sasakyan ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa dibdib ni Ines, habang si Mateo ay muling nagising at nagsimulang umiyak sa takot sa gitna ng ingay ng mga sirena. Ibalik ninyo ang pasyenteng iyan sa ambulansya. Isang kidnapping ang ginawa mo, Rodrigo. Hindi mo pwedeng kunin ang isang taong wala sa tamang pag-iisip nang walang pahintulot ng kanyang legal na guardian. Ang boses ni Tita Carmen ay parang isang matalim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng madaling araw, habang ang kanyang abogado ay naglalabas ng mga papeles na may selyo ng batas. Ang bawat salita niya ay tila mga tanikala na pilit na iginagapos ang kalayaang kadarating pa lamang para kay Mateo. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Ines ang panginginig ng buong katawan ni Mateo. Ang takot na kanina lamang ay dahan-dahang napapawi ay muling nagbalik ng mas matindi. Nagsimulang humagulgol ang lalaki, isang tunog ng pagdurusa na tila ba galing sa isang hayop na nasukol sa patibong. Isiniksik ni Mateo ang kanyang mukha sa dibdib ni Ines, habang ang dalaga ay mahigpit siyang niyakap, tila ba ang sarili niyang katawan ang gagawin niyang panangga laban sa malupit na mundo sa labas. Hindi ninyo siya makukuha. Kapatid ko siya. At ang batas ay para sa katarungan, hindi para sa iyong kasamaan, tita. Ang sigaw ni Rodrigo habang bumababa ng sasakyan, ngunit ang mga pulis ay nagsimula nang humakbang pasulong, dala ang utos na kailangang sundin. Ang kaba sa dibdib ni Ines ay tila sasabog na. Nakikita niya ang unti-unting pagkatalo ng kanilang panig sa harap ng mga pekeng dokumento ni Carmen. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay tila bawat tibok ng orasan na naglalapit sa kanila sa muling pagkakahiwalay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ng paggulong ng gulong ang narinig mula sa pintuan ng mansyon. Lumitaw si Tiong Beto, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon habang itinutulak ang wheelchair ni Senyora Amparo. Ang lahat ay tila naging mga estatwa sa kinatatayuan nila nang makita ang matanda. Ang puting bestido ni Amparo ay humahampas sa hangin at ang kanyang mga mata, ang mga matang 3 dekadang naging bilanggo ng sariling katawan, ay nagliliyab ngayon sa isang galit na mas matindi pa sa apoy ng impyerno. Isang himala ng pag-ibig at determinasyon ang naganap sa harap ng kanilang mga mata. Ang panga ni Amparo ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga labi ay pilit na bumubuka habang ang bawat kalamnan sa kanyang leeg ay naninigas sa matinding pagsisikap. Isang golden moment na nagpatahimik sa buong hasyenda. Itinaas ni Amparo ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Ang daliring matagal ng manhid ay tumuro ng diretso sa mukha ni Carmen. Ha! Hayop! Ang salitang lumabas mula sa tuyong lalamunan ni Amparo. Ang boses ay basag, paos, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ngunit sapat na yon upang manginig ang lahat sa takot at pagkamangha. Hahayop ka, Carmen! Muli niyang sambit, ang bawat kataga ay puno ng puot para sa babaeng nagnakaw ng kanyang anak at ng kanyang buhay. Ang katotohanang ang isang taong paralitiko ay nakapagsalita dahil sa tindi ng emosyon ay sapat na upang mapatunayan kung sino ang tunay na biktima at kung sino ang tunay na kriminal. Nanlaki ang mga mata ni Carmen, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang sandali. Sa sobrang gulat at kawalan ng pag-asa, nawala ang huling katinoan ng matanda. Dahil sa desperasyong hindi mahuli, sinunggaban ni Carmen ang isang basag na plorera mula sa lamesa sa hardin at mabilis na sumugod patungo sa wheelchair ng kanyang kapatid. Ang talim ng basag na kristal ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng mga sasakyan ng pulis, tila isang tuka ng ahas na handang pumatay sa huling pagkakataon. Hindi ko hahayaang saktan mo muli ang pamilya ko. Ang sigaw ni Rodrigo ay naging isang mabilis na pagkilos, tila isang kidlat na humarang sa pagitan ni Carmen at ng kanyang ina. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na binitawan ni Ines ang kanyang pagkakayakap kay Mateo
upang sunggaban ang nanginginig na braso ni Carmen. Ang talim ng basag na plorera ay tumigil ilang pulgada lamang mula sa mukha ni Amparo, habang ang bawat hininga sa loob ng hasyenda ay tila panandaliang napatid. Ang tunog ng piraso ng kristal na humampas sa semento nang mabitawan ito ni Carmen ay tila isang huling hininga ng kasamaan. Mabilis na kumilos ang mga pulis, pinusasa ng matanda at pilit na inilayo sa wheelchair ni Amparo. Walang humpay ang pagsigaw ni Carmen. Ang kanyang mga sumpa ay humahalos sa hangin habang pilit niyang ipinapaalala ang kanyang mga sakripisyo. Mga walang utang na loob. Mamamatay kayong lahat sa hirap kung wala ako. Pinaglingkuran ko ang pamilyang ito. Ang bawat sigaw niya ay dahan-dahang humihina habang kinakaladkad siya patungo sa sasakyan ng pulis hanggang sa ang tanging maiwan ay ang malamig na liwanag ng bukang liwayway. Nang tuluyan ng mawala ang ingay ng mga sirena, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa malawak na bakuran. Dahan-dahang lumapit si Rodrigo kay Mateo, na noon ay nanginginig pa rin sa likod ng sasakyan. Hinawakan ni Rodrigo ang kamay ng kanyang kapatid, isang hawak na puno ng pangako at proteksyon. Mateo, halika. May ipakikilala ako sa iyo. Ang mahinang bulong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng damdamin. Inakay ni Rodrigo at Ines si Mateo patungo sa harap ng wheelchair ni Amparo. Ang lahat ay tila naging mga esatwa sa gitna ng hardin habang nagtatagpo ang paningin ng isang inang inakalang patay na ang kanyang anak at ng isang anak na 3 dekadang itinago sa dilim. Ang mga mata ni Amparo ay nanlalaki, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang kaligayahang hindi kayang lagyan ng pangalan. Isang golden moment na wawasak sa puso ng sinumang makakakita. Dahan-dahang yumuko si Mateo. Tila ba nakilala niya ang amoy at ang himig ng pag-ibig na matagal na niyang hinahanap. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kandungan ni Amparo at dahan-dahang hinalikan ang kulubot na pisngi ng kanyang ina, na parang isang batang ligaw na sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tahanan. Ang mga kamay ni Amparo, sa kabila ng panghihina, ay dahan-dahang umangat upang yakapin ang ulo ni Mateo. Ang bawat paghaplos niya sa buhok ng anak ay tila isang awit ng pagpapatawad sa malupit na tadhana. Pinagmasdan ni Rodrigo at Ines ang eksenang ito. Ang kanilang mga balikat ay dahan-dahang nagdikit habang kapwa sila lumuluha sa kagalakan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang matinding lungkot ang biglang gumapang sa puso ni Ines. Alam niya na ang kanyang tungkulin bilang nurse ay natapos na, ngayong buo na ang pamilya. Pagpasok sa loob ng kanyang maliit na kwarto, dahan-dahang kinuha ni Ines ang kanyang lumang bag. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib habang inilalagay niya ang kanyang huling pares ng uniforme sa loob. Ang tunog ng pagsara ng zipper ng kanyang bag ay tila isang huling nota sa isang kanta na ayaw pa niyang matapos. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na alam niyang kailangan niyang iwanan upang hindi makagulo sa bagong simula ng pamilya, De La Vega. Aalis ka ba talaga nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Ang boses ni Rodrigo ay parang isang malalim at paos na bulong na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo siya sa dulo ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bag na hawak ni Ines. Ang bawat tibok ng puso ni Ines ay tila isang mabilis na tambol na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Dahan-dahang lumingon si Ines, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi. Tapos na ang trabaho ko rito, senyor. Ligtas na ang iyong ina at kasama na ninyo si Mateo. Buo na ang inyong pamilya. Ang mahinang sagot ni Ines, ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang hiwa sa kanyang sariling puso.
Lumapit si Rodrigo. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang pag-angkin sa bawat sentimetro ng espasyo sa pagitan nila. Buo na ang pamilya. Ines, walang pamilyang mabubuo kung wala ang pusong nagdugtong sa aming lahat. Walang musika sa bahay na ito kung wala ka. Ang mariing pahayag ni Rodrigo habang hinahawakan ang magkabalikat ni Ines. Ang init ng kanyang mga palad ay tila tumutunaw sa lahat ng pader na itinayo ni Ines para protektahan ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, hindi na nakayanang pigilan ni Ines ang kanyang mga damdamin. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Isang golden moment ng wagas na pag-amin. Dahan-dahang itinaas ni Rodrigo ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang hinlalaki upang pahirin ang bawat butil ng luha ni Ines. Ang haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamarupok na kayamanan sa buong mundo. Mahal kita, Ines. Hindi kita kinuha rito para maging nurse lamang. Kinuha kita dahil ikaw ang tanging liwanag na nakakita sa akin sa gitna ng dilim. Ang bulong ni Rodrigo na tila isang panalangin. Sa isang mabilis, ngunit puno ng pagmamahal na galaw, hinila ni Rodrigo si Ines para sa isang mahigpit na yakap. Ipinatong niya ang kanyang baba sa itaas ng ulo ni Ines. Habang ang dalaga ay humagulgol sa kanyang dibdib, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa likod ng polo ni Rodrigo na tila ba ayaw na siyang pakawalan kailanman. Naramdaman ni Ines ang bilis ng tibok ng puso ni Rodrigo, isang ritmo na kaparehong-kapareho ng sa kanya. Ang lahat ng pag-aalinlangan tungkol sa yaman, katayuan sa buhay, at sa malupit na nakaraan ay naglaho, pinalitan ng isang matinding kapayapaan na tanging sa piling lamang ng taong mahal mo matatagpuan. Dahan-dahang bumitaw si Rodrigo sa yakap, ngunit nanatiling malapit ang kanilang mga mukha. Stay with us. Stay with me. Be the heart of this home, Ines Cervantes. Ang pakiusap ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa katapatan. Isang matamis at maikling ngasan ng ngiti ang isinukli ni Ind. Isang pagsang-ayon na hindi na kailangan ng maraming salita. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa kwarto ni Senyora Amparo. Sa loob, nakaupo si Mateo sa tabi ng kanyang ina. Masayang nakikinig sa lumang radyo na tumutugtog ng isang banayad na kundiman. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong silid. Ang Hacienda de la Vega na dating naging bilangguan ng mga lihim at lungkot ay muling nabuhay. Ang bawat nota ng musika ay tila isang paalala na ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na bato, kundi ang mga pusong marunong magmahal, magpatawad at magsakripisyo. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang Hacienda de la Vega ay hindi na ang madilim na palasyo ng mga lihim na dati ay kinatatakutan ng marami. Sa halip, ang bawat sulok nito ay tila humihinga na ngayon ng bagong buhay. Ang mga kurtinang pilus na dati ay laging nakasara ay pinalitan ng mga manipis at maputing tela na hinahayaang sumayaw ang sikat ng araw sa loob ng mga silid. Ang amoy ng alikabok at gamot ay naglaho na, napalitan ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita sa hardin na tila ba nakikigalak sa kapayapaang nananahan sa loob ng tahanan. Sa malawak na garden, makikita si Mateo na masayang nagpipinta sa isang canvas. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nanginginig sa takot, ay matatag na ngayon habang inilalapat ang mga kulay ng bahaghari sa kanyang sining. Sa kanyang tabi, nakaupo si Senyora Amparo sa isang komportableng upuan. Bagamat may bakas pa rin ng panghihina, ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng buhay. Hindi na siya ang paralitikong walang tinig, dahan-dahan na siyang nakakapagsalita at ang kanyang bawat salita ay tila isang himig ng pasasalamat. Mateo anak, napakaganda ng iyong ginawa. Ang mahinang boses ni Amparo na puno ng pagmamalaki. Ngumiti si Mateo, isang inosente at wagas na ngiti, bago muling bumalik sa kanyang pagpinta.
Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakangilo, kundi puno ng isang pag-uunawaan na tanging puso lamang ang nakakaalam. Naglalakad sina Rodrigo at Ines sa pasilyo ng hardin, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ng mag-ina mula sa malayo. Sa kaliwang daliri ni Ines, kumikinang ang isang simpleng gintong singsing, isang simbolo ng kanilang sumpaan na magkasamang bubuuin ang bawat nasirang himig ng kanilang pamilya. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay hindi na isang lihim na kailangang itago, kundi isang pundasyong nagbibigay ng lakas sa buong hasyenda. Napatawad na ni Rodrigo ang kanyang sarili sa kanyang naging pagkabulag noon. Alam niya na ang bawat pagkakamali ay naging bahagi ng isang mas malaking plano upang mahanap niya ang tunay na katarungan. Tungkol naman kay Tita Carmen, ang balita mula sa labas ay nananatiling malayo. Nasa loob siya ng kulungan, nag-iisa sa gitna ng kanyang sariling kasakiman. Hindi nila pinili ang magtanim ng galit. Hinayaan nila ang batas at ang tadhana na gumawa ng paraan habang sila ay nagpasyang mamuhay sa liwanag ng pagpapatawad. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw na tila isang kristal na tubig. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa perpektong imahe na ipinapakita sa mundo o sa mga obligasyong idinidikta ng utang na loob. Ang tunay na pamilya ay nabubuo sa katotohanan, sa pagtanggap sa mga kapintasan ng bawat isa, at sa lakas ng loob na piliin ang pag-ibig sa gitna ng takot. Ang musika ng buhay ay hindi palaging nasa tono, ngunit hanggat may pusong marunong makinig, palaging may paraan upang muling umawit ang kaligayahan. Habang lumulubog ang araw, muling tumugtog ang lumang radyo mula sa loob ng silid ni Amparo. Ang pamilyar na himig ng kundiman ay muling lumutang sa hangin, tila isang haplos ng isang ina sa kanyang natutulog na anak. Sa ugoy ng duyan, ang awit na naging saksi sa lahat ng sakit ay siya na ring awit na nagbabasbas sa kanilang bagong simula. Ang bawat nota ay tila nagsasabing sa wakas, ang lahat ay nasa tamang lugar na.